So, problem number 5 po tayo sa statics of rigid bodies, which is ito po yung continuous ng problem number 4 po natin. So, bago po natin sinagutan yung problem number 5 nito is, bago natin sasagutan yung problem number 5 nito is, sana pinanood niyo po yung introduction po natin sa shear and moment diagram. So, dito, ang tanong dito sa problem number 5, determine the shear and moment distribution produced in the simple support beam by the 4 kN concentrated load. Sa madaling salita, mag-construct daw tayo o gagawan po natin ng mag-construct po tayo ng isang shear and isang moment diagram. So lagyan na natin dito, So ganyan. So mag-construct po tayo ng isang shear and parang nag-sway yan. So, isang shear and isang moment diagram mula sa simple beam. So, tama nga naman kasi simple beam ito. So, dapat pamilyar po kayo sa mga simple support beam. Nung introduction po natin is, inintroduce ko po yung mga, kung ano yung magiging shear ng isang simple support beam at kung ano yung magiging moment nito. Ganun din po sa mga uniform distributed load at triangular load, no? So, yan. So, bago natin ma-construct ito, kailangan po muna natin kunin yung mga reaction support. Kaya po doon sa problem number 1, number 2, number 3 is kinukuha po natin doon yung mga reaction support. Para dito is alam na po natin kapag ilalagay na po natin yung reaction support, magkukonstruct na po natin yung shear and moment diagram. So that is SFD o shear forces diagram, then BMD o bending moment diagram. So yan. So ano bang ginagawa natin dyan? So, siyempre, nag-cut tayo by segment doon sa ano natin. So, ika-cut po natin by segment. Ang ibig sabihin lang po ng segment, so, lagyan po natin ng A. So, that is A, B, and gawin natin C yan, no? So, ang ibig sabihin lang po ng segment, ibig sabihin po, ika-cut mo yung isang beam na kung saan may segment. Ang ibig sabihin ng segment AC, ganyan, ibig sabihin hanggang dito. Pero, hindi talaga totally na hanggang dito. May ano bang tawag dito? So, halimbawa, ito yung beam. So, yan. So, yan. Ika-cut po natin yan dito. So, infinity size atang tawag dito. Wait lang. So, gawa natin ng free body diagram. So, yan. So, from segment A to C. No? From segment A to C. So, ibig sabihin lang po, pag sinabing segment A to C, ika-cut mo daw yung isang, yung beam mo, from A to C, pero hindi siya totally pasok sa C. Ibig sabihin lang po, meron ditong maliit masyado, napakaliit. Kung nakalimutan ko nung tawag dito, ang tawag kasi dito is infinity size ata, o basta meron ditong section na tatanggalin. Kaya hindi talaga mag-exact sa point C o segment C. So, ibig sabihin, meron tayong support dito, which is RA, no? So, dahil pin yan, meron itong horizontal component. So, that is RAX, no? So, yan. So, ibig sabihin lang po, pag ginat mo yan hindi sa talaga exactly sa C. So, hindi mo maalam ang distance. Diba? Hindi natin alam ang distance. Ano yung magiging distance? Kasi kung totally nag-cut ka talaga sa point C, alam natin ang distance, 6 meter. Diba? Pero hindi talaga tayo totally nag-cut sa point C mismo. Kundi dito, di ba? Mayroon tayong tinanggal na infinity. Nakalimutan kasi yung tawag dito ba? So, yan, meron tayong tinanggal dyan. So, ibig sabihin nito, i-assume na ang distance dito is isang x. Kasi, siyempre, hindi natin alam. Ano ba nga naman ang distance dyan? Hindi natin alam. Kasi kung total, alam natin ang distance ng point A to point C, 6 meter. Kaya lang, hindi po tayo nag-cut sa mismong point na yun. Kundi dito, sa maliit. Kaya makikita mo dito, hindi niya nasakop mismo yung 4 kN. So, ibig sabihin lang po, kapag nag-cut po tayo o pinutol po natin yung isang beam, magsisilabasan yung mga internal forces and external forces. So, ano ba yung mga internal forces? Yan po yung shear. So, yan po yung shear natin. So, that is ito, upward yan, downward yan. Pag left section ang kinonsider natin. So, ano yung magiging moment niya? So, ang magiging moment niya, we assume na counterclockwise. So, hindi naman talaga tayo sure na counterclockwise yan. So, i-assumption lang natin na ang moment dito is counterclockwise. Kasi kapag negative ang nakuha natin, ibig sabihin baliktad ito. Pero sa tingin ko is, yan po yung tamang rotation niya. Kasi tingnan mo,
Kasi, tignan mo, yung RA kasi yan, ikot yan kay, dito, halimbawa, sa point C, ikot yan kay point C. So, ano yung magre-resist sa kanya? Ano yung susuporta sa kanya? O, sana all may sumusuporta, no? So, yan. So, ano yung susuporta sa kanya? Siyempre, yung moment dito, which is counter. Kailangan niya i-counter yung RA na iikot doon. Ibig sabihin, siya yung magre-resist o siya yung susuporta. Kapag mag-rotate yung RA, no? So, yan. So, we assume na counterclockwise yan. So, kung negative yan, ibig sabihin, mali ang assumption natin. Baliktad din na natin. Wala man tayong problema dyan kung ano yung assumption mo, di ba? So, ito yung BX. Ito yung shear. Then, ito yung moment. Gawin natin moment at X, no? So, yan. So, bago po natin yan makuha, kailangan po muna natin kunin yung reaction support. So, siyempre, pamilyar na tayo sa pagkuha ng reaction support kasi ang moment kasi is force times distance lang, di ba? So, try natin. Moment at A, kunin natin yung mga reaction support. Moment at A is equal to 0, di ba? Positive is clockwise. So, ito, yung 4 kN ikot dito kay A. Ano yung distance niya? Clockwise ang ikot. So, that is positive, no? Positive. 4 times 6. So, 6. So, ito, RB. So, kaya lang, support yan. Kung malamang, ano yan? Iikot yan ng ganun. Counter. So, that is negative. Negative RB multiply by what? Ang distance ng point B to point A is 6 plus 4 is 10. 10 meter, no? Is equal to 0. Yan. So, 4 times 6. 4 times 6 is 14. Tama ba? So, 14. So, that is transpose mo sa kabila, negative 14. So, 10 times RB, negative 10 RB. So, ito 4 times 6 is 16. 14 pala. Sorry. 14. Transpose mo sa kabila, magiging negative 14. So, that is RB ito. So, negative 14. So, divide both side by negative 10. No? So, negative 10. So, that is RB is positive 2.4 ata. So, i-calculate nyo lang. No? 2. Tama naman siguro. 2.4 yan. No? So, 2.4. So, sa mismong forces vertical na lang para makuha natin yung reaction. Nakuha na natin yung reaction sa B. Ito yung reaction sa B. Ilagay natin dito is 2.4 kilonewton, no? So, ang reaction sa B, yan. So, kunin natin yung reaction sa A. So, magsamisong forces vertical tayo dahil isa lang yung anon, no? So, that is RA. So, positive is upward. So, RA, ano yung RA? RA, ito yung anon, plus RB. Ang RB is 2.4. 2.4. Yan. Is equivalent to 4 kilonewton. Equal to 4 kilonewton yan. So, negative na lang. So, again, negative. So, equal to 0. Kasi positive mo is down, upward. So, ito i-transpose mo sa kabila, magiging RA is i-transpose mo yung negative, magiging positive. I-transpose mo yung negative dito, positive 2.4, magiging negative 2.4, no? So, minus mo yan. So, that is RA. 4 minus 2.4 is equivalent to 1.6. 1. Tama ba? 1.6 kilonewton. Yan. So, yan yung support dito. Lagay natin. 1.6, no? So, 1.6. So, ang gawin natin, ilagay na natin dito. Ano ba yung reaction A? At A. Di ba 1.6? So, 1.6, no? So, kilonewton. So, dito, tingnan mo. Ano yung anon? So, dito, sa mismong forces horizontal, at x is equal to 0. So, wala naman RAX ito is equal to 0. Kasi wala ka naman forces dito na horizontal, di ba? Puro vertical lang. Ito, pati yung support na vertical. So, walang horizontal. So, that is 0. So, okay lang naman kasi hindi naman natin kailangan yung horizontal component. So, yan. So, tingnan mo. Isa lang yung anon. Ang tanong, ilan yung anon na vertical? Isa lang. Di ba? Yung BX. Which is, yan po yung shear natin. Sa ipinapakonstruct na, ipinapahanap niya. So, BX, no? So, BX, yan. So, that is, sa mismong forces, vertical ka na lang. Bakit? Kasi, isa lang yung anon, di ba? Yung BX. So, yan, BX. Tapos, lahat ng upward, ang gawin mo, upward is positive, no? So, that is, positive yung 1.6. 1.6. Minus yung BX. Bakit? Kasi, downward yan, di ba? Downward. So, minus. Kasi, ang positive mo is upward. So, is equal to 0. So, i-transpose mo yung 1.6, magiging negative. Negative BX equivalent of negative 1.6 kilonewton. So, divide both side by negative, positive yan. Di ba? Positive BX is equivalent of 1.6 kilonewton.
So, ito na yung shear mo. This is 1.6, no, 1.6 kilonewton. So, reciprocal opposite lang naman yan. So, ayan. So, ano yung natira? Yung moment at x. Hindi po natin alam. So, that is moment of x. Moment of x. So, ibig sabihin lang po, ang moment of x, ang positive po niya is ganito, yung rotation niya, counterclockwise. Ibig sabihin po, lahat po ng iikot ng counterclockwise is positive. So, well, actually, okay lang naman kasi ito, assumption lang naman ito, no? Assumption lang. So, hindi naman talaga yan yung totoong ano natin. So, I think, sa tingin ko kasi yan po yung totoo kasi yan po yung, sa tingin ko yan po yung tamang rotation. So, okay lang naman kasi i-reject din naman yan ng sagot natin. Kung negative po ang makukuha nating sagot, ibig sabihin po, mali po ang assumption natin. Dapat baliktarin natin ito. So, pero kung positive ang makuha natin, moment at x, which is tama po ito. So, I think tama naman kasi ito yung magre-resist sa 1.6 na ikot doon. So, kay C, siya po yung magsusuporta. So, I think tama rin yung rotation natin. So, ayan. So, moment of x, ito yung unahin natin. So, ano pa yung isa? Ito, yung RA. Yung RA, iikot yan doon. Di ba? So, iikot yan doon. So, pag umikot yan doon, counterclockwise, which is negative. Negative 1.6. So, ano yung distance? Hindi natin alam. Hindi siya exactly na 6 meter. Ang distance po dyan is x. So, that is 1.6 times x. Kasi yun po yung formula sa moment, pulse times distance. So, ang pulse na 1.6 times distance na x. So, that is x is equal to 0, no? So, kasi hindi naman iikot yung RX kasi horizontal yan. Wala naman distance na vertical. Kasi ang pulses na horizontal, ang magiging distance niya yung vertical. And then, ang vertical na pulses, ang magiging distance niya yung horizontal. Ganun po yan. So, tignan natin. So, yan, i-transpose natin yung 1.6 magiging positive. Moment of x is 1.6x. Yan. Yan po yung equation natin. Ang tawag dito is equation sa moment. Then ito naman yun sa shear. So yan. So burahin natin ito. So tanong nakuha natin. Burahin natin ito. Medyo hindi talaga totally maliit lang naman to kaya lang mahaba yung explanation. So yan. So try natin. Sana ba tayo? So, yung sa kabila naman i-consider natin. So, try natin mag-cut sa kabila para maiba naman. So, totally, pwede ka naman mag-cut dito, di ba? Kaya lang, kasi kapag dito kasi ako nag-cut, masikreto kasi dito. Ang kapag dito kasi ako nag-cut, pareho lang ang makukuha ko. Pero, mahabang solusyon. So, ang gawin ko na lang, siyempre, dito na lang ako mag-cut. Pero, ang i-consider ko section, yung to the right. Di ba? Yung to the right. So, alam mo, pag kinat ko yung ganyan, magiging sura ng beam niya. Yan. So, meron itong support na ruler. Ruler yan, di ba? Ruler ito. So, meron siyang support dyan na what? Ano yung 2.4? So, 2.4. So, dito, meron siyang distance pero hindi natin alam. Kasi siyempre, kinat po natin yun, hindi exact sa C, di ba? Meron yung infinity na maliit. So, dito, meron siyang, kung dito, clockwise dito, ito, baliktarin natin. That is counterclockwise. Clockwise. Dito, counterclockwise. Ito, clockwise. So, ito kung upward, downward dito, upward. Parang opposite lang naman. So, that is Bx and moment of x. Parang opposite lang naman. So, same lang naman ang makukuha mo dyan. So, same lang. So, ang tawag kasi dito is sign convention. Sign convention dito. Pero string of materials yun. So, kaya hindi po natin gagamitin yun. Pero, ang topic niya dito is parang ini-introduce niya mismo paunti-unti yung sign convention. So, ayan. So, ano ba yung equation natin yan? So, summation forces vertical na lang. Bakit? Kasi isa lang yung yung Bx. So, yung Bx natin is upward, di ba? Kasi opposite nito. So, that is positive. Positive Bx. Yan ito, upward din. Kaya positive 2.4 is equal to 0. So, i-transpose mo yung 2.4. That is Bx is negative 2.4 kilonewton, no? So, ito na yung Bx mo. So, ano yung moment niya? So, that is counter. So, counter. So, tama yung nakuha natin dito, di ba? Kasi siyempre positive 1.6 which is tama kasi yung 1.6 ito yung magiging suporta niya. Which is tama po yung rotation natin dito, assumption natin kasi positive yung nakuha natin. Kung negative ang nakuha natin, papalitan natin ng clockwise. So dito assumption natin dito is clockwise kasi siyempre opposite niya ito. Pangalawang rason, ito yung magiging suporta ng 2.4. Kung sakaling iikot yung 2.4 kasi ruler yan. So kung iikot po yung 2.4, ito yung magre-resist yung moment of x, di ba? So yan. So tingnan natin. So 2.4 moment of x is positive is clockwise. So ito iikot ng 2.4 counter which is negative.
2.4. Ano yung distance? X. So, that is X is equal to 0. So, pag i-transpose mo yung 2.4, magiging positive. Magiging 2.4x. So, ito yung equation mo sa ano natin. So, yan. I-construct na po natin yung distance. O yung shear and moment diagram. Sa madaling salita, gagawa na po natin ng shear and moment diagram. So, unahin natin yung shear forces diagram. So, ang shear forces natin dito is ito, pati ito. No? Ito yung moment. So, tingnan natin. So, 1.6. So, makikita niyo dito, 1.6, di ba? So, 1.6 na to. Ano yung 1.6? Sir, ang 1.6 is upward. Ibig sabihin, support yan. So, ibig sabihin, tataas ito ng 1.6 hanggang dito. So, meron naman 1.6 na BX. Meron naman ditong support na BX. Di ba? Ito yung BX. Ito yun siya. Ito yun. So, ibig sabihin, tataas yung shear mo dito dahil sa 1.6 na to. Then, pag tataas yung shear mo dito dahil sa 1.6 na to. Then, pupunta siya dito. Ibig sabihin, pupunta siya dito. Pero, bababa naman dahil sa 1.6 na to. So, bababa siya dito. Dahil sa 1.6 na to na pababa. So, 1.6 dito, then 1.6 dito. Dahil dito, di ba? Tignan nyo. Kasi mas maganda kasi may kasabihan tayo na imagination is better than knowledge, no? So, mas maganda talaga is ini-imagine natin yung pag-construct ng shear and moment diagram para mas maintindihan po natin. So, ayan. So, tignan mo. So, dito, maganda kasi ito. Maganda. So, tignan natin to. So, ito yung pangalawa, di ba? So, ang pangalawa dito is negative 2.4. So, pagdating mo dito, 0, bababa naman siya dito ng negative 2.4. Kasi di ba, tingnan mo, mayroong kang load na 4 kN. Ano yung 4 kN? Sir, ang 4 kN is downward. So, ibig sabihin, magma-minus. So, 1.6 minus 4 is negative 2.4. Tama? Kasi mas malaki yung 4. Ima-minus mo sa 1.6. So, negative 2.4. So, that is negative 2.4 dito. Negative 2.4 dyan. So, ang negative 2.4 na to, pupunta dito. So, ano, kasi ito negative 2.4. Diba? Pupunta yan dyan. So, pagdating na dito, another negative 2.4. Ito na yun siya, diba? Ito, negative 2.4. So, that is negative 2.4. So, ang negative 2.4 na to, aakyat siya dito. Bakit? Kasi may support tayo na 2.4, diba? So, negative 2.4 to positive 2.4, 0. Dito yan mag-stop. So, tama. Kasi tingnan mo, dapat kasi magsisimula kasi yan sa 0. Then, magtatapos yan sa 0. Kapag once hindi mo yan ma-0 o hindi mo yan ma-close, ibig sabihin, mali na yun. Kapag mali na yung nakuha mong reaction dito, totally mali na lahat. Kasi hindi mo yan ma-0 kapag mali ang reaction mo. Hindi yan mag-close. Dapat mag-close yan. Dapat mag-exact 0 yan. Kasi tingnan mo, negative 2.4 to positive 2.4 na reaction dito. Kasi upward yan. So, that is positive. So, 0. So, yan, nagsimula yan sa 0. Tapos, umakyat yan sa 1.6 dahil sa support na to. Tapos, pumunta siya doon. Tapos, meron itong downward na 1.6. Kaya, bumaba siya sa 0. So, then dito, 1.6 minus 4 is negative 2.4. Then, pupunta naman siya dito dahil meron itong pangalawang shear niya is negative 2.4. Then, aakyat siya sa 0 dahil meron siyang support na 2.4 na positive. So, dito na tayo sa moment. Ito naging rectangular, di ba? Di ba? Ito yung form nito. Kaya nga, ito yung form nito. Kung pinanood niyo yung introduction natin, di ba, ang shear ng isang simple support beam is isang rectangular, di ba? So, ito, ano yung magiging moment? Ang magiging moment ng rectangular is triangle, di ba? Kung pinanood niyo yung introduction natin, triangle ang moment ng rectangular. So, ngayon, paano yung triangular? So, ganito yun. So, tignan mo, ano yung moment dito? Ang moment po dito is 1.6. So, try po natin i-calc yung sorry. So, try po natin i-calc yan. So, 1.6. Ano yung distance ng 1.6? 1.6 times, ano yung distance niya? Ang distance ng 1.6 is 1.6 times. So, 1.6 times, ano yung distance dito? Pag tingnan niyo, ang distance po 6 meter. So, that is 1.6 times x. Ano yung x? 6 meter. So, that is 6, no? So, equivalent of what? 9.6. So, ibig sabihin, triangle hanggang dito, hanggang line na to, magpo-form siya ng triangle dito na 9.6. Kasi hanggang dito. So, dapat ito mag-0 din. Dapat ma-close mo rin ito. Kasi kapag hindi mo ito ma-close, mali yan. So, tignan nyo, mayroong dalawang solusyon dito. Although marami talagang solusyon. Pagdating mo kasi string of materials, I think na ito masosolve mo. Kasi ito kaya kong solve ng 10 method. Which is pare-pareho po. Mako-close ko po yan. Na iba't ibang
formula o method. Pero ang ano na lang natin is yung pinaka-basic o yung kinestatics of rigid body mismo. Kasi kung tutuusin, ito nag-form ito ng load, di ba? Rectangular. Ano yung formula ng rectangular pag moment? Base times height. So that is, ano yung base nito? Ano yung base nito? 6 meter. Ano yung height? 1.6. So kapag 1.6 times 6 is 9.6, di ba? 1.6 times 6 kasi rectangular yan. So malamang kukunin mo yung moment. So malamang ang formula ng moment, base times height. So ang base niya 6. So multiply mo sa height na 1.6 para dito. So that is 9.6. So kung ayaw mo naman gawin yun, doon ka sa equation. Kaya dito, makikita mo dito, gumawa tayo ng equation para kung sakali, kung saan mas madali sa'yo, yun ang gamitin mo. Yung equation ba o yung mismong moment dito. Di ba? Kasi tutusin, tignan mo, ano yung dito sa baba. So dapat ma-zero natin yan, di ba? So ang height dito sa baba is negative 2.4. So ano yung distance? 4. So that is negative 2.4 times distance na 4. Kasi ang gagamitin mo natin base times height ng rectangular, no? Kasi moment ang kukunin natin. So negative 2.4 times 4 na distance is what? 9.6, which is negative. So dahil positive ito, positive 9.6 to negative 9.6, 0. Ibig sabihin maglalak yan, mag-close yan. So kung ayaw mo naman maniwala sa base times height ng isang rectangular, doon ka sa equation. Ano ba yung equation ito? Ito yung equation niya. That is 2.4 multiply sa x. Ano yung x mo? Ang x mo is 4 meter. So multiply mo naman by 4. So ganun pa rin ang lalabas. 9.6 pero negative. Bakit? Kasi yung shear dito is negative, nasa baba. Di ba? Kaya nga doon sa introduction pa lang binabanggit ko na kapag ang shear mo is upward, ibig sabihin positive. Pag ang shear mo is bababa sa boundary, ibig sabihin negative. So malamang negative ang makukuha mo dito, negative 9.6. So magko-close yan. So pareho lang kahit saan gamitin mo, yung base times height o yung mismong equation. Kaya dito nagpakita ko na totally marami pang equation yan na pwede mong gamitin. So yan lang, sa ngayon yan lang muna para mas maintindihan nyo mabuti. Kasi mas mahirap kasi kapag maraming method ang babanggit mo sa isang topic lang, no? So totally madali lang naman talaga ito. So kailangan lang talaga is pag-aralan mabuti and intindihin mabuti. So sabi nga ni Albert Einstein is imagination is better than knowledge. So yun lang. So proceed po tayo sa problem number 6. So exactly sa problem number 6 po natin is medyo may challenge naman kaysa dito, no? So kung may katanungan kayo is comment nyo lang din, sasagutin na lang natin.